This portion is brought to you by Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX, may takot ka ba sa dilim, sa heights o sa mga hayop? Pag-usapan natin ang phobias kasama ang isang eksperto. Ferdinand Marcos birthplace at ang Santa Monica Church sa Lawag. Bibida sa may barangay. Stenting. Ano nga ba itong makabagong heart procedure na ito? Ang sakripisyo ng isang ulirang guro. Ang storya ni Teacher Jeanette ng Surigao para sa Never Give Up. Disaster Risk Reduction Activity for Surigao sa Red Cross 143. Magandang umaga mga kabarkada. Ako po ang inyong host doctor, Dr. Bong Casis, na magbibigay po sa inyo ng siksik na kaalaman na magiging gabay nyo po tungo sa tamang kalusugan. Dito lang sa mas pinalakas na Generation RX. Dok, tanong ko po, may treatment po ba sa phobia? Magandang umaga mga kabarkada. Kasama po natin ngayon si Dr. Vanessa Cainghud. Isa po siyang psychiatrist dito po sa Section of Psychiatry ng International Institute for Neurosciences ng St. Luke's Medical Center, Global City. Pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa phobia. Ano ba talaga pag sinabing ako ay may phobia? Doktor, ang phobia po ay isang type of anxiety disorder o nervyos. Iba-ibang klase po ang phobia. Kasi meron hong specific phobias na sinasabi. For example po, ang phobia po sa pagsakay sa eroplano, ibang phobia yon. Ang phobia po sa pag nandun ka sa matataas na lugar, fear of heights naman po yun. O fear naman of crowded places. Iba-iba ho talaga. So, depende parang, anxiety with regards to isang sitwasyon, no? Tama po. Or bagay. In terms naman doon sa inherent na sabihin natin na characteristics ng tao, kumari sa pamilya, di ba? Merong iba nagkakaroon ng mga extreme anxiety attacks. Kumari yung nanay, pwede bang parang naipapasa yan sa mga anak? Genetics. Genetic, po. oo. Actually, doktor, may component talaga ng genetics ang talaga? phobia. Oo. Namamana po yan. Namamana. Doon po sa genes at saka po yung sa pagpapalaki. And then, paano nyo masasabi na phobia? Siyempre, katulad yung ibang tao. Di ba? Tumatahol yung aso. Siyempre, takot ka naman sa tumatahol na aso. Pero, ano ba ang talagang symptoms na masasabi nyo phobia na ang problema na yon? Okay po. Masasabi po natin, phobia na talaga. Kasi in the first place po, ang nervous po or takot ay na-experience po ng lahat ng tao, di po ba? Yes, pero oo. hindi naman po tayo lahat may phobia. May Pag may phobia na po talaga, intense po yung takot na nararamdaman niya, parang hindi na ho niya kaya, kumakabog yung dibdib, parang nagpapanik attack, parang mamamatay na siya pag nandun siya sa sitwasyon na yon, or nakita niya yung bagay na kinakatakutan niya to the point na iiwasan na niya yun. I-avoid na. I-avoid na niya, oo. Or minsan ho ba, yun din yung minsan na, di ba, kapag kunwari napunta sa isang sitwasyon, yung isang tao, tapos na-expose to a certain, let's say, yung nga, phobia niya, yung bigla na lang mag-freeze na atay yung ganyan, parang wala, hindi na, ayaw na, hindi na hindi na makagalaw. Totoo po yan, nangyayari talaga. Meron pong mga hindi kayang umakyat sa matataas na building. So, sa ground floor, makikipag-meeting. Oo nga, no? So, talaga palang pwedeng medyo ma-encroach yung social na behavior na isang tao, no? Siguro, Dr. Vanessa, bago tayo magtapos, kausapin niyo po yung ating mga nanonood po sa atin ngayon at nakikinig po sa atin. Para sa mga nanonood na nakakaranas nitong phobia na to, binavalidate ko po na talagang hindi maganda ang pakiramdam ng may phobia o nervyos. At gusto ko pong sabihin sa inyo na meron naman lunas para dyan. Kayo po ay kumonsulta lang sa inyong doktor. Thank you very much po, Dr. Vanessa, sa mga information na naibigay nyo sa amin.
At ang ating tag photo for this week ay tungkol sa too much sweets and carbohydrates. Alam nyo ba na kahit na mabuti sa ating katawan ang carbohydrates, pag sobra na ang carbohydrates, ito ay pwedeng makasama. Bakit? Dahil kasi ang mga matatamis, ito ay carbohydrate, at pag sobra na, pwedeng maging dahilan kung bakit magiging overweight ang isang tao. At kapag ikaw ay diabetic, kinakailangan bawasan mo ang carbohydrates at saka mga sweet things, kahit na prutas, dahil pwedeng makasama ito sa iyong diabetes. Sana mga kabarkada ay marami kayong natutunan na kaalaman na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Maraming salamat po sa St. Luke's Medical Center, Global City. Kami pa rin po ang inyong kabarkada dito lang sa Generation RX. At laging tandaan, live healthy, travel light.